Genesis Flynn is now recording in 3, 2, 1. Hinihintay ko po ang iyong dalaga. Ipagpapaalam ko lang po sana ang aking kasintahan. Handa na po ba siya? Ako'y di na makapaghintay na maipasyal ang inyong anak sa lungsod. Pasensya na po pala at nailihim namin ng inyong bunsong anak ang aming pagkikita. Sa di inaasang pagkakataon ay nahuli po kami ng aking ama, gayon din ng kanyang ama. Halos may matay na nga si Don Ignacio nang makita niya na magkahawak ang kamay naming dalawa ng kanyang dalaga. Muntik naman akong mapatay ng aking ama sapagkat ako ay mag-aasawa na nga ng maaga. Sa edad na 21 ay binigay na nga ni Don Ignacio ang kamay ng kanyang anak. Hayaan niyo, Ginang. Nalalapit na din naman ang pagtatapos ko sa kursong aking kinuha. Minadali na nga ng aming pamilyang Flynn ang paghahanda sa kasal. Bale, Marso ng taong ito ay ikakasal kaming dalawa. Ako ay di na makapaghintay. Bakit niyo po naitanong kung ilang anak ang aking nais? Kung ako ang tatanungin ay gusto ko ng 7 anak. Oh, Bini-Bini. Ayos ka lang ba? Hawakan mo ang aking kamay. Bakit naman kasi hindi ka nag-iingat? Natalisod ka tuloy sa inyong hagdanan. Paano ba yan, Ginang Melendez? Mauuna na po kami ng inyong anak. Hayaan nyo at uuwi kami ng maaga. Sigurado ho ako na iuuwi ko ng maaga ang inyong anak sapagkat gusto kong matikman ng usap-usapan ninyong menudo. Ipagluluto ako ng inyong bunso. Ako hindi na makapaghintay. Adios. Halika na, Bini-Bini. Hawakan mo ang aking kamay. Akin kang iaakit sa karwahe. Oo. Mag-iingat ka. At lampa ka pa naman. Hindi sa ganun. Bakit ko naman ikahihiya ang aking minamahal? Ginang, mauuna na po kami. Maraming salamat sa pagpapahirap ng inyong dalaga. Bakit ako mapagpanggap? Wala na akong magagawa, Bini-Bini. Dahil ikaw na mismo ang kusang nagtali sa akin. Nakalimutan mo na ba ang mga nangyari? Una, naghanap ka ng puno ng mangga dahil hinahanap mo ang iyong kapatid na si Felicidad. Pangalawa, ay hinawakan mo ang aking kamay na alam naman nating simbolo ng pagkagusto mo sa isang tao. At isa pa, tumugon ka sa halik ko. Kahit ipinaliwanag mo na sa akin na nawalan ka lang sa ulirat at labis ka lang na nagmamadali, ay wala ka nang magagawa. Ikakasal at ikakasal din tayo sapagkat nahuli tayo ng ating mga ama. Sadya bang ayaw mo sa kasalang ito? Kung di mo pala nais ay sana di mo na hinawakan ng aking kamay at inayang tumakbo. Basta,
Por favor, alam naman nating dalawa na tumugon ka nung ikay aking hinalikan. Ako nga, ay hindi ako nagrereklamo na mapapangasawa kita. Dapat nga ay ako magreklamo. Sapagkat para mo na akong pinikot. Hindi nga ba? Dahil ako ay kalahating Espanyol at Amerikano. Batid kung ako'y natatangi. May sikreto akong sasabihin. Makinig kang mabuti. Ang mga babae ay tinatakpan nila ng pamahipay ang kanilang muka. At sa tuwing titingin ako sa kanila, ay bigla silang papaypay ng malakas na parang naiinitan. Dahil ang kurso ko ay medisina at nag-aaral kami ng psikolohiya, madalas akong mag-obserba ng galaw ng mga tao. Alam kong lahat sila ay tinatangi ako. Aray, tama na, sakit. Huwag mo nga akong saktan. Ako ay nagsasabi lamang ng totoo. Wala na tayong magagawa. Kailangan na lang nating tanggapin ang ating mga kapalaran. Hindi man natin ginusto ang lahat ng nangyayari. Minsan, kailangan na lang nating tanggapin. Kung sa tingin mo ay parang estranghero tayo sa isa't isa ay pwede naman tayo magsimula ng paunti-unti, tama ba? Magkakakilala rin tayo, bini-bini. Kilalanin natin ang isa't isa. Wala namang masama doon, hindi ba? Huwag mo sabihin kaya ka nagkakaganyan dahil mayroon ka ng ibang iniibig. Napakamalas mo kung ganun. Dahil magiging hadlang ako kung mayroon. Wala ba? Nagagalak naman akong malaman ito. Hindi dahil gusto na kita agad. Ito'y dahil walang magiging hadlang sa kasalan nating dalawa. Huwag mo madaliin ang pagkagusto sa akin. Dahan-dahanin lang natin, bini-bini. Hindi naman ako nagmamadali. Andito na pala tayo. Halika. Akin kitang ipapasyal sa palengke ng San Sebastian.